Ang mangyayari dito, babasahan ka ng husga. Tapos, Nakakaintindi ka ba ng English? Not guilty, Your Honor. Anong not guilty? Sagutin mo yung tanong ko, nakakaintindi ka ba ng English? Sa arrangement kami na Your Honor, we move Tagalog na lang po. ang Kung arrangement. pwede. Kumusta mga kaibigan? Sa episode na ito, ating bibigyang pansin ang buhay ni Christopher King, isang batikang indie film actor na kilala sa kanyang mga natatanging pagganap sa mga pelikulang tumatalakay sa mga realidad ng buhay. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, naiwan niya ang isang malalim na pamana sa larangan ng pelikulang Pilipino. Alamin natin ang kanyang makulay na karera, mga pelikula at ang kanyang kontribusyon sa industriya dito sa Pinoy Wisdom. Si Christopher King, na ipinanganak bilang Christopher Reyes noong Mayo 22, 1982, ay pumasok sa mundo ng showbiz na puno ng determinasyon. Nakilala siya sa larangan ng independent films, lalo na sa mga pelikula ng award-winning director na si Brillante Mendoza. Isa sa kanyang unang mga proyekto ay ang pelikulang Masahista noong 2005 na nagmarka ng simula ng kanyang kolaborasyon kay Mendoza. Nang sumunod na mga taon, itinampok siya sa mga pelikulang Foster Child at Tirador noong 2007 kung saan pinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagganap bilang mga tauhang malapit sa tunay na buhay. Madalas siyang gumanap ng mga papel na may malalim na karakter, kadalasan sa mga kwento ng mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ang tagumpay ni Christopher King ay higit na naramdaman noong siya ay nagtagumpay sa pelikulang Service, 2008, na isa sa mga unang pelikulang Pilipino na lumahok sa Cannes Film Festival. Dito, muling nakatrabaho niya si Coco Martin, isa pang batikang aktor sa larangan ng indie films. Nagtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay at lumabas pa siya sa mga pelikulang Captive, 2012, at Marosa, 2016, na parehong tumalakay sa masiselang issue sa lipunan. Isa sa kanyang pinakahuling pelikula, ang Verdict, noong 2019, ay nagbigay sa kanya ng atensyon mula sa mga international film festivals, kahit na ito ay ipinalabas matapos ang kanyang pagpanaw. Ang pelikulang ito ay kumakatawan sa kanyang dedikasyon sa sining ng pelikula hanggang sa kanyang huling sandali. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pelikula, hindi naging madali ang personal na buhay ni Christopher King. Siya ay dumanas ng ilang mga problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes na naging dahilan ng kanyang maagang pagkasawi. Pumanaw siya noong Pebrero 23, 2019 matapos siyang dalhin sa ospital dahil sa mga komplikasyon na nauugnay sa kanyang kondisyon. Bagamat maikli ang kanyang buhay, nag-iwan siya ng malalim na epekto sa pelikulang Pilipino. Hindi matatawaran ang naiambag ni Christopher King sa indie film industry. Kilala siya bilang isang aktor na handang gumanap ng mga mahirap na papel at mga karakter na sumasalamin sa mga tunay na buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagganap, nagbigay siya ng boses sa mga kwento ng mga marginalized na sektor ng lipunan. Hanggang ngayon, siya ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. At yan nagtatapos ang kwento ni Christopher King. Isa siyang aktor na hindi natakot gampanan ang mga papel na kumakatawan sa masalimuot na buhay ng mga Pilipino. Ang kanyang pamana sa pelikula ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga aktor at filmmakers. Kung mayroon kayong paboritong pelikula ni Christopher, i-share nyo ito sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga dakilang Pilipino. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli, dito lang sa Pinoy Wisdom.